Hello? Test mic? Okay? Hello? Hello? Test mic? Wala po ba? Okay. Tanggalin. Ayan, isang maganda at makulimlim na araw po ng linggo sa inyong lahat. Ay, naka-on lang. Ayan, isa pong mapayapa, masagana at makulimlim na araw ng linggo po sa inyong lahat. Before we start, may mga babatiin lang po ako na ating bagong mga kasama at panauhin. Ang nanay po ni Brother Ryan. Yan. Let us give G's welcome kay Sister Susan Asistio. Mother po ni Brother Ryan and ang kanya pong kapatid o anak po ni Sister Susan, si Karen Asistio. Yan. Welcome po at mapagpala po sana tayo ng mga salita at pagpupuri sa ating Diyos. And I would like to recognize din po yung presence po na matagal ko nang hindi nakita. And then, andito po si Brother Christian and yung kanyang wife. Ayan, thank you for always coming back to Jesus is our shelter. Kasi po, pag po may mga nawawala, may mga nagte-text sa akin, Pastora, parang 1 month nang wala si ganito. Sabi ko, oo nga no. Kaya po, alam na alam ko po yung mga nawawala and then biglang bumabalik. And then I would like to recognize the presence of Patrick. Yan, lagi na po siyang uma-attend. Dati po, wala siya. 1 month, 2 months. Ngayon, lagi nang andito si Patrick. Give glory to God po for the life of Patrick. Kilala po niyo si Patrick, di ba? Yung Norbing Jr. o Norbing Jr. po siya. Thank you. Alam po niyo, natutuwa ako na added po yung ating mga members. And I would like to recognize yung katabi ni Shalom. Is it first time, Shalom? Oh, lagi mo na siyang kasama. Thank you for coming. And way from kung anong bansa, Al Robert, thank you na nandito ka. Al Robert, na-miss ka namin. Ito po si Al Robert. One time po, hindi na natin uli siya makikita because he is working abroad. Pagpatuloy po natin yung pagpipray para po sa ating mga kapatiran. Nandito man sila o wala. Alam po nyo, medyo okay. Na-stress po ako last Sunday nung sabihin ni Brother Tom na si Pastora ang mag-close ng ating fasting. Which aware naman po ako na ang fasting, ito po ay voluntarily o hindi po, ayoko pong i-compulsory ang bawat isa na mag-fast. Kasi yun po ay spiritual na decision natin sa buhay natin. But though, sabi ko, how can I connect to the message of Brother Tom? Soon, Pastor Tom. So, nakabuo po ako ng isang mensahe na alam ko pong may kinalaman ito sa fasting or the reason kung bakit tayo nagpa-fasting. Ito po, pagsasalu-saluhan po natin sa umagang ito. But before I start with the message of the Lord, I would like us to thank mga 3 to 4 person. Kung si Brother Arnold po, ang gusto niya, masaya, nagkakagulo, no? Nagkakagulo bago mag-start. Gusto ko pong magkagulo rin kayo. Magpasalamat po tayo sa 3, 4 o 5 tao. Marami po tayong pwedeng ipagpasalamat sa ating mga kapatiran, di po ba? So let us approach yung gusto nating pasalamatan sa buhay natin. Wala po ba tayong dapat ipagpasalamat sa ating mga kapatiran? Ako po, sobra-sobra ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Especially sa leaders, sa music, sa mga workers po ng church na to. From our heart, say thank you. Just a word, thank you. Napakaganda, nakaka-lighten ng ating damdamin. Yung pagsuporta ng bawat leader sa ating pong mga kinakaharap, sa ating mga problema, hindi lang po ninyo alam, talagang dapat silang pasalamatan. Amen po ba? Sige po, start na po. Say thank you.
wala po bang nagawang mabuti sa inyo yung mga katabi nyo, mga ka-GUs nyo? Wala po bang ang mga nagtuturo po natin at dapat po silang pasalamatan? Yan, ating mga kapatiran. Ayan po, nagkakagulo na. Nagkakagulo na po. Thank you po. Yun lamang pong every Sunday, nakikita natin sila dito. Thank you. Ay, thank you. Thank you din, Sister Ana. Salamat. Thank you rin po. Thank you. Thank you rin po. Thank you. Ayan. Balik na po sa mga upuan. Balik na po tayo sa mga upuan natin. There are many things to say thank you po. Siyempre sa Lord, una na sa Lord, di po ba? Walang hanggang pasasalamat sa biyaya, sa awa, sa pagpapatawad niya, sa pagmamahal niya. Sobrang thank you po sa Lord. And then thank you rin po sa inyong lahat talaga. Sabi ko nga po kahapon ay as I was preparing the message, sabi ko, mahal ko naman talaga ang GIOS, kaya nga po, nagbilang ako, sabi ko, Bet, ilang taon na ang church? Sa anniversary po natin, 36 years na ang church. Nung ibigay po ni Pastor Dax sa akin ang Bible na to, year 2006. So nag-compute po ako, year 2006, binigay niya to sa akin. So for almost 26 years, di po ba? Yan, I've been assisting Pastor Dax, although 4 years lang po, I've been in the guidance of Pastor Dax for, I think, 22 years. Only for 4 years po ako na naiwan niya. And sabi ko, I love the church. If not, yung po bang passion ko, yung excitement ko, tuwing makikita ko kayo, tuwing mag-visitation, wala po yun. Wala po lahat yun sa puso ko kung hindi ko po love ang church at hindi ko love si Lord. So, sa umagang ito po, as I've said, I want to connect kung ano yung sinasabi ni Pastor Tom soon po, ni Brother Tom na fasting. Why we need to fast? For me po, we need fasting to draw strength from God. Kailangan natin ng lakas, hindi physical na lakas ang kailangan ng isang Kristiyano, kundi spiritual na kalakasan. Amen po ba doon? Spiritual na kalakasan kasi ang ating Ama ay Spirit, so we draw the Spirit of the living God ng ating spiritual strength. Gusto natin na masuppress yung ating kalakasan as tao and to depend fully on the strength of the Lord. So ngayon pong umagang ito, pag-aaralan natin the formula or kung ano yung pamamaraan to gain spiritual strength. Because we need the strength that comes from God. Minsan po sa buhay natin, unexpected, biglang darating ang mga problema, di po ba? And even the Lord really experienced yung, sabi nga niya, yung tigib ang puso niya ng kalungkutan. Even the Lord experienced yung mga sadness na yan. And pag dumarating po yung mga ganong sitwasyon sa ating buhay, we draw strength from the living God. We draw strength through prayer and sometimes fasting. So, our topic again is spiritual strength. Sino po ang nagnanais na magkameron ng grabing spiritual na kalakasan? Amen. Kasi po, sabi nga, level up tayo, di ba? Level up ang church natin ngayon. From the gospel, we need to grow. Level up na po yon. And then we need to glow. And mag-glow lang po tayo kung
tayo ay nakakabit, nakakonect sa ating power source, sa ating God. Kung wala po ang Espiritu ng Diyos, kung wala po yung pangunguna niya sa buhay natin at wala ang salita niya, we won't be glowing. So level up tayo, glowing and then going. Going, then glorifying God. As I was studying yesterday, sabi ko nga po, talagang level up tayo. Kasi po, ang isang tao, di ba, from kinder. Kung ang ating church ay 36 years old, 36 years old na, hindi ko naman sinasabi na 36 years old, na rin tayo na kinder. Tayo ay nag-grow. Nung way back, tayo ay kinder, simula kinder. Okay, that was from the start of the church. And then mga after 5 years, na-elevate tayo sa prep. And then, high school. So, asan po ba yung kodigo kong ginawa dito? Introduction lang po yan, mga kapatid. So, kung tayo po ay nagle-level up, yung pong ating karunungan, yung ating pong pananalita, ayan. 1990, pwedeng tayo ay prep ng GIOS. 2000, pwedeng tayo ay nasa grade school ng GIOS. Grade 1, grade 4, grade 1 to 4. 2010, pwedeng tayo ay graduating ng elementary ng GIOS. And then, 2020, high school na po tayo sa GIOS. So, ibig sabihin, as we stay longer here, yung ating karunungan, yung ating kilos ay patulad sa wangis ng Panginoon. Parang ang ating Panginoong Jesus, lagi siya sa templo. Sinabi sa kanya kanyang mga magulang, bakit ka nagpaiwan sa templo? Sabi po niya, hindi niyo ba alam that I should be in the house of my Father? Why? Why we should be in the house of the Father? Why we are always coming here? Para po tayo ay matuto, umunlad, and to do the Father's business. The ultimate goal is going, glorifying God. Do the Father's business. And on our own, we cannot do it. Kaya po, Brother Tom, impressed to us the importance of fasting. Repent and fast. And then, ngayon po, tayo ay na po tayo ngayon, 2023, pwedeng senior high school tayo, junior, and then senior high school. Ngayon po ba, college na tayo? Yan, level up na tayo, di po ba? College na tayo sa ating buhay Kristiyano dito sa GIOS. So, John 6:35, the Lord said, I am the bread of life. I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty. Sa Tagalog, ang sabi po, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. The Lord is emphasizing here yung hungry. Hindi ibig sabihin po ng hindi na ma-hungry sa food. Siyempre, masarap ang Chudorico, di ba? Masarap ang kagabi naisip ko yung cheeseburger ng McDo. Yan, masarap yan. Hindi naman ibig sabihin hindi tayo mag-crave sa mga ganong food. Ibig sabihin dito, we'll never experience spiritual dryness. Yung hunger na sabi niya, he who comes to me will never go hungry. Ibig sabihin, malayo tayo dun sa lukewarmness or spiritual emptiness na parang dry na dry ako ngayon, parang bored na bored ako, mamaya baka makita na nagagano na ng buhok, di ba? Nakakalungkot po pag may nakikita ako sa kalye, nung isang araw lang 2 beses kung makita yung babae parang tulala siya sa may Santa Rita, sabi ko, nagugutom kaya siya? Yung para po bang tulala na hindi alam kung saan pupunta, tapos sa itsura niya, alam niyong malapit na siyang magdala ng mga plastic na wala namang mga, di po ba nakikita natin sa kalye, mga walang direksyon ang buhay? I could say na bago po sila maging hungry sa food, naging hungry sila sa mga spiritual na bagay. If they are sustained by the Spirit of God,
if kahit paano nasa puso nila yung pagtawag sa Diyos, hindi po sila mapupunta sa ganong kalalagayan. Kaya nga, the Lord is saying, this is my favorite verse. Every time na nagsishare po ako, I always start with this. Ang tao ay hindi nabubuhay sa pagkain lamang, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. Dapat po ang buhay natin balanse. Balanse po. Okay, anong sabi ng Panginoon? Again, sabi ko dito, yung hungry na sinasabi dito ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi ka na magugutom talaga. It means, anak, it means yung ating spiritual na kalalagayan, lagi siyang may passion, lagi siyang may interest sa mga spiritual na mga bagay. Amen po. Alam po niyo, pag may bibisitahin ako, yan, sinasabi ko kay Brother Rodel, agapan mo ang sundo, 4:30, umalis ka na dyan. Kasi excited ako makarating kung sino man yung plano kong bibisitahin sa araw na yon. Kaya lang minsan, siyempre, alam niyo naman po ang traffic. Lagi akong parang excited, ano kayang dadalhin ko, ganyan. So alam po niyo, pag ang ating puso, we are in the Father's business, laging excited tayo to do things na alam nating makakalugod sa Diyos. Hindi yung laging may kapalit. Na siyempre, pag nag-work ka, compensated ka sa work mo, di po ba? Sabi nga po, tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Pwede ba yun? Sabi doon, buksan po natin. Gusto ko itong verse na to sa 2 Corinthians. Ito po dapat ang ating pamantayan as buhay Kristiyano. Ang sabi po dito sa Korinto, let me open. Kasi sabi nga po ni Sister Malu, as I remembered, we are all alien, di ba? Strangers of this world. So, bilang alien, halimbawa, taga-Amerika ka, ang custom mo Amerikano, di ba? Kung ikaw ay Pilipino, ang tradisyon mo Pilipino. Kung ikaw ay mamamayan ng Diyos, kung ikaw ay destined to be in heaven, what you are supposed to do here. Di po ba? Bilang alien po sa lugar na to, we should be doing the Father's business. Kasi heaven is our final destination. Sabi po sa Aklat ng Korinto, gusto po itong word na to Gusto po itong sinabi dito ni Pablo, sabi po niya dito. 1 Corinthians 4. Pasensya na po kayo, wala po ito sa outline ko, kaya I keep on, kaya po hinahanap ko. Sabi po dito, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Alam po nyo, if we want to have that spiritual strength, we should not always be focused or attentive doon sa mga bagay na, sabi dito, nakikita. Because those things are temporal. But we should be rather focusing on the things that is unseen. Ano po ba yung mga unseen na yan? Yung ating pananampalataya, yung ating pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, yung ating prayer life, yung ating devotion, yung ating pag-worship sa God, mga things unseen, mga things na hindi pansin ng iyong kasama o ng karamihan. But, doon daw po tayo dapat mag-focus as soldier of the Lord. We should be focusing on the things unseen, not on the things seen. Because tatagalogin ko, sapagkat ang mga bagay na nakikita, di ba, ay panandalian lamang. Anong gusto mo? Panandalian o pangmatagalan? Di po ba lagi ang gusto natin security, pangmatagalan? And sabi ng God, tuntua ako dito sa verse na to na para po tayo ay laging maging masigla sa ating buhay spiritual. For me, we should be always focusing on the things unseen. Kung ano yung sinabi po dito. Lagi tayong parang conscious.
conscious on the things unseen, like doing things, di po ba? Doing things or investing for God's kingdom. Those things are things unseen, sapagkat yung po yung mga bagay that will last, pangmatagalan. Rather, yung mga bagay na panandalian lamang o yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin mostly in this world. Those things are temporal. Okay? Okay, I'll go ahead na po with my topic. Ito po ang sinasabi sa John 6:35. So tandaan po natin, the Lord said, I am the bread of life. Kung sino man po sa atin ang nanghihina, may problema, need spiritual strength, go to the bread of life. Next, anak. Next, please. Ayan. Okay. Dinala po ako ng Lord dito kasi nga yung sinabi ko ito, lukewarmness. Di po ba? Minsan we need to pray and fast para hindi tayo maging lukewarm Christians. Sabi ko, saan nga ba binanggit ni Lord yung lukewarm Christian? Tingnan niyo po ang characteristics ng isang lukewarm Christian. Sabi ni Lord, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at nalaman mong sila'y bulaan. Hindi halata, di ba? Na lukewarm sila, right? Kaya sabi ko nga, may mga bagay na hindi, mapipake natin ang kapwa, pero ang Lord hindi natin pwedeng mapeke. Yun po yung nakita ko dito. We can fake people through our services, through our works, but never God. Okay? Sabi dito, sinubok mo ang mga, ibig sabihin nakipaglaban siya para sa Lord. He acted in behalf of God. Alam ko rin nagtiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Kita nyo, very active siya sa going. Very active siya sa paggawa para sa Panginoon, sa paglilingkod sa Lord. But yet, anak, ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. So personal. Our topic here is spiritual strength, the spiritual process. Sabi dito, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. What a rebuke, di po ba? But, before this, nakikita sa kanya mga ginagawa, yung pagmamahal sa Lord, paglilingkod sa Lord. Pero ang gusto ni Lord, verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako, aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. So, from here, kitang-kita ni Lord yung ating puso. Kitang-kita tayo ni God. Kaya nga sabi niya, nanlalamig, damdam niya, dama ka niya. Damang-dama ka niya. At anong gusto niya? Gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Ano ang mga ginagawa mo nung una? Nung unang-una mong nakilala si God. Nung unang-una kayo nagkameron ng relasyon ni God. Gusto ni God mabalik yung dating excitement, yung ating first love. Sabi nga, paano mo minahal si Lord as your first love? Gusto niya, maramdaman muli niya yung init. Alam po niyo yung init ng pagmamahal, yung excitement. Kasi, sabi ko nga po sa inyo, si Lord hindi siya after our works. He is after our katatayuan bilang anak niya. He is after yung atin pong prinsipyo. Hindi po mahalaga sa kanya yung nakikita ng tao. Kaya nga po, sabi niya, nanlalamig ka na sa akin. He is so personal. Alam natin, bilang anak ng Diyos, ang dealing sa atin ng Lord, very personal. Sabihin mo, personal. Oo. Sabi nga ni Brother Arnold, sabi ko lagi, I'm always quoting, we became a son first before we became a servant. So dapat, to have that spiritual strength that we need, atin munang pag-alabin yung ating pagmamahal sa Lord. Pag pinag-alab natin yung ating pagmamahal sa Lord, everything else will follow. Hindi tayo magiging maigsi yung pasensya, hindi natin nakikita yung pagkakamali ng kapwa, yung maliit na pagkakamali ng kapwa natin, hayaan mo na yan, wala yan.
Di ba? Hindi natin imamagnify yung kasalanan ng kapwa natin o yung sinabi ng kapwa natin. Wala yan. Dudulas lang yan sa akin. Ganun po ang isang tao na tayo ay malakas spiritually. And then from there, we can be glowing and do mighty things for God. Sana po makita po ninyo na tayo po bilang anak ng Diyos, masyado po tayong inaalagaan ng ating Panginoon. Maliit na bagay, gusto po niya, kung alam niya kung paano tayo i-correct. Kasi our God is a perfect God, and ang sabi nga, ang ating ultimate call is Christ-likeness. Kaya, pag po alam niya medyo nalilihis tayo, though sa ating kilo, sa ating gawa, we are not. Pero ang sabi ng Lord, nanlalamig ka na sa akin. So let's proceed, anak. Yan. Just like the character of Martha and Mary, di ba? Alam po natin yan. Si Martha, maraming ginagawa para sa Lord. Pero si Mary, ano ang characteristics ni Mary? Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria, na upo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. And then, ano ang sabi ni Martha sa Lord? Lord, sabihin mo naman sa kapatid kong ito na tulungan ako sa aking ginagawa. Anong sabi naman ni Lord? Next, anak. Ang sagot ni Lord, ngunit sinagot siya ng Panginoon, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ganun po ba tayo? Abalang-abala tayo sa maraming bagay. Kaya pag dumating ang problema, bagsak agad. Kapag dumating ang pagsubok, parang biglang immediately, nawawala yung sigla natin. Yung ating prinsipyo bilang isang anak ng Diyos. Hindi tayo guarded sa puso natin. Kasi, most often, ligalig tayo at abalang-abala sa maraming bagay rather than, sabi nga, maghanda at bigyan natin ng quality time yung ating pagiging anak ng Diyos to invest for spiritual strength. Sabi ng Panginoon, ngunit isa lamang ang talagang kailangan, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y di aalisin sa kanya. Church, taglay-taglay natin sa ating buhay. Kung si LK, simula pa lang ng kanyang pagkabata, maganda ang pundasyon ng kanyang spiritual na buhay, hanggang siya lumaki, meron man siya ng asawa, andun na yan, hindi na yan pwedeng mawala sa kanya. Andun na yung magandang pundasyon ng kanyang buhay spiritual. Kaya napakahalaga po na ating pagsumakitan yung ating buhay spiritual. Atin po itong palakasin. Dala-dala po natin ito. Kahit saan tayo pumunta, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, magiging firm po tayo at hindi po tayo magiging burden. Tayo po ay magiging blessing. Sa company po namin, laging sinasabi ni Sir, sinasabi sa mga leaders, don't be a liability, be an asset. Yun po lagi niya yung sinasabi sa amin. Be an asset. Don't be a liability. So, church, mahal ko po kayo, kaya yun din po yung nais ng Lord sa atin as a church. Hello? As a church. Tayo ay Jesus is our shelter church. Sana po, sama-sama tayong umuunlad, sama-sama tayong nagtutulungan for level up. Wala pong hatakan pababa. Sabi nga po ni Brother Arnold nung aming equipping, hindi ko po malilimutan yung sabi niya eh. Dapat po lahat tayo in the boat. In the boat. Ang ginamit po niyang illustration yung jeep. Pag po hindi kayo pwede nakasabit ka lang sa jeep. Wala ka sa loob. So, pag nakasabit, pwedeng may casualty. Di ba? Pwedeng maging casualty ka. So, tayo pong lahat, sama-sama po nating harapin ang vision ng church that we should be lovers of the gospel. And if we are lovers of the gospel, we should be growing. Di ba? Upang tayo ay maging blessing at hindi maging liability, hindi maging burden ng church. We should be glowing. And sama-sama po, we should be going to glorify our God. And hindi po, sabihin mo sa katabi mo, hindi ganun kadali yan. We need the strength
that comes from God. Kaya po, si Brother Tom, naisip niya yung mag-fast tayo. Hindi kasi ganun kadali yung challenge. Kaya ang gusto niya, fasting. So for me, why we should fast? Para maging malakas tayo spiritually. Di po ba? Yung craving sa food, yung kalakasan natin, hindi manggagaling sa physical food, kundi sa spirit ng Panginoong Hesukristo. Ayan, ito na po yung sinabi ko kanina, nauna na ako sa akin sinasabi. Very, very personal ang rebuke ng Lord sa episode. Sabi niya, nanlalamig ka na sa akin. So, hindi niya sinabing wala kang ginagawa para sa akin. Hindi niya sinasabing hindi ka naglilingkod sa akin. Ang sinabi niya, nanlalamig ka na sa akin. So, as we enter the beginning of the year 2026, sana po maging aim ng bawat isa na maging mainit. Maging mainit sa pagmamahal sa Lord. There are many, many reasons to love and thank God for. Sabi nga sa awiting kanina, wala siyang katulad. Hindi siya nagbabago. Walang kapantay ang kanyang pagmamahal. Di po ba? Why we can't love God just like before? Kasi abalang-abala tayo sa maraming bagay. Pag po ba yung, sabi nga sa TikTok, di ba? Sabi niya, once you died, the car that you have, the house that you built, or the position that you have, wala yan. Hindi natin madadala lahat yan once we died. Sabi ko, paulit-ulit pinarinig, sabi niya, the car you have, the houses that you built, or yung kayamanan natin sa bangko, or yung mga insurance, mga beneficiaries tayo ng insurance, madadala po ba natin yan? No. No. But yet, tayo ay naliligalig at abalang-abala sa maraming bagay. Subalit, piliin po natin na tayo ay laging nakakonect and conscious sa God and to gain that strength that comes from the living God so that we could be an asset for the kingdom of God. Kasi po, kailangan muna na ito muna, we should be the latter before the former. Hindi natin, di po ba ganun lagi? Step 1, dapat maging anak ka muna ng Diyos. Then do things for Him. Hindi yung we do things, more things for Him, and then napapabayaan natin the latter. We should do the former, the latter, without neglecting the former. Amen po ba doon? Amen. Go ahead, anak. Point number 1. As we draw near, tandaan po natin yan. Napakadaling i-please ni God. Amen po ba? Kapag kayo'y umupo, lumuhod, pumikit ang mata, nag-worship ng isang song, mararamdaman nyo yung Espiritu ng Panginoong Diyos deep within you. The anointing of God is in you. We need to reactivate that anointing in us. Kung wala tayong gagawin, sabi nga, if we do not draw near to God, how God can draw near close to you? Amen po ba doon? Lagi tayo po mag-i-initiate kasi siya na ang gumawa ng unang hakbang. Pinili ka na niya. Iniligtas ka na niya. Ibinigay na niya ang buhay niya sa'yo. He did everything He can do. Wala na siyang pwede pang gawin. So, as chosen, sabihin mo chosen. Di ba ang daming tao sa labas? They are not chosen. Maybe later, pero tayo ang unang pinili and we are privileged. Di po ba? Kung namatay sa COVID, privileged, anak na ng Diyos, nasa langit. Yun ang kagandahan ng nauuna kaysa nahuhuli, di po ba? We are privileged. And sabi dito, if we draw near to God, He will draw closer to us. What is spiritual strength? Kanina pa ako dito, spiritual strength ng spiritual strength. It is inner strength. Itong fortitude, tinignan ko to sa dictionary. Ano ba itong fortitude? It is strength na rin po. Inner strength of the spirit, mind, will, and emotion. Kala natin ang dapat lang maging malakas, spirit. Hindi pala. Dapat yung ating ding mind, renewed of the things of God. Kasi simula na ikaw ay magkaisip, di ba? You are separated from God. Yung spirit ni God wala sa'yo, na-contaminate na yan ng mga bagay na sa world. Kaya, mainitin ang ulo ko kasi nakuha natin yan nung unang panahon. Nabuhay tayo nila pag mainit ang ulo, pag jealousy, yung mga ganon, di po ba? So, hindi na po. Ang spiritual strength, both spirit, mind, and emotion. Lahat po cover. Hindi kala natin yung spiritual strength from the word spirit, dapat lang malakas yung ating spirit.
through the word and prayer. Pati po pala yung ating will and emotion dapat maging balance din. And physical din po. Ang ating physical dapat strong din. Okay, anak, please. Okay, source of spiritual strength are, simply lang po ang message ko mga kapatid. God Himself. God Himself. Yun po ang source na ating kalakasang spiritual. Holy Spirit. Kalakasan sa mind. Karunungan, Holy Spirit, because Holy Spirit is the best teacher. Sabi nga, pag nakita natin ang Word of God, we need to ask the Holy Spirit to teach us kung ano yung sinasabi doon. Diba? So, God Himself and the Holy Spirit, the best source of spiritual strength, and the Word of God. Mamaya may bibigay po akong formula sa inyo. The Word of God, sustained by sinasabi ni Brother Tom, na prayer and fasting. Yan. Kasi po yung fasting, dito sa, may account sa Bible, di ko na po nilagay dito, sa Acts. Pumunta yung mga alagad kay Jesus, sabi niya, Lord, hindi po namin mapalayas yung demonyo. Di po ba ganon? Di sabi ni Lord, parang nirebuke sila ng Lord na hanggang kailan ko kayo tuturuan. Sabi niya, it could not be done without prayer and fasting. Siguro, yung spiritual strength ng mga alagad niya is not enough to rebuke the devil. How's yours? Yung bang spiritual strength nyo ay kayang palayasin ang demonyo? Or, kung lalampa-lampa po tayo, baka yung demonyo pa ang mapunta sa atin. Sorry, hindi po mangyayari in Jesus' name. Ibig ko sabihin, you know your authority, right? As the Son of the living God, you know your authority. And you should know it. And you should practice it. And to practice it, dapat pinaghahandaan mo. Ang isang sundalo, hindi pupunta sa gyera nang walang ang tawag, training. Yan, walang training. Ngayon pa lang po, mag-train na tayo. O brother, ito, mag-train ka na magpalayas ng demonyo, okay? Kasi pag naging pastor ka, may tatakbo sa'yo. Pastor, yung anak ko inaalihan ng demonyo. O, di ba? So ngayon pa lang, mag-train na ka na. Kailangan na paghandaan mo yung iyong spiritual na stamina malakas. Yung po yun. Kaya we need to draw to God. Kasi wala na po tayong iba pang pagkukunan ng lakas. At hindi po basta-basta overnight mababago yung dati nating pagkatao. Yung dati mong, tawag dito, hindi ka maunawain, hindi ka broad-minded, di ba? Dapat yung ating mind na nababago to, na umuunlad. Parang si Jesus, sabi niya, I am in the house of the Father because parang ang sa kanya, ito talaga ang calling ko. Kaya nung huli, sabi doon sa Luke 2, umunlad ang karunungan ni Jesus. Umunlad ang karunungan. E mamaya po may pakikita ko sa inyo. Kala nyo si Jesus, lagi na in the Father's business, ganun na siya ka-strong? No, hindi pa rin po. Hindi pa rin po siya ganun ka-strong. Kaya kung siya nga na si Jesus na kinailangan pa rin niya ang kalakasan, tayo pa po kaya. Co-believers, hello, co-believers, nagiging source ba ng kalakasang spiritual mo ang kapatiran mo? Amen. Amen po naman, di ba? Amen. Ako po, excited ako every time na, kaibigan ko si ganito, kaibigan ko si ganyan. Di ba? Dapat po maging excited din tayo sa mga co-believers. Kasi sabi nga, minsan, kung ano yung, lagi ko sinasabi ito, love begets love. Amen? Love begets love. We plant love so that we could have love in return. Next. Okay. Sabi sa Isaiah 40:29, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases the strength. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, even the Lord Jesus experienced yung spirit, parang siya ay pagod, parang kailangan niya ang kalakasan ng Ama when He came to the point of decision making. Tayo po ba dumating na tayo doon sa point ng decision making? Sa buhay na to, marami tayong dapat na pagpilian. Laging may dalawang choices yan ang makipot na daan o maluwag na daan. Money or God. You cannot serve both God and money, right? So laging there is two choices. Si Martha and Mary, magkaiba yung kanilang choices.
So si Jesus, at the point of decision making, kailangan rin po niya ang spiritual na kalakasan. Next anak, ipakikita ko po sa inyo. Where? Sabi ni si Jesus pumunta sa isang ilang na lugar. Isinama niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda pero mahina ang laman. Actually, when he was saying this, I believe he is also saying this to himself. I believe. Ito yung sa garden ng Gethsemane. And then, bakit ko po nasabi sa kanyang, he was also talking it to himself. Sabi niya rito, ang espiritu'y nakahanda, pero mahina ang laman. Next, anak. Sabi niya, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Di po ba? It's Jesus. It's Jesus. Sabi niya, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Sinabi niya sa mga alagad, maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. So, siya mismo ay nagpupuyat, nananalangin. Kailangan din niya ng kalakasang espiritual. Ito, pagkalayo niya, siya ay nagpatira pa at nanalangin. So, it's Jesus. Kasi po, Jesus stripped himself from all the power and from his divinity. Yung pagiging divine niya, na siya'y pumarito sa lupa, he stripped it away. Kaya, talagang spiritually, wala din po siya eh. And anong sabi niya sa mga alagad? Magpuyat at manalangin. So anong ginawa niya? He did it. Siya ay nanalangin. Pero before that, sabi niya, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. So tayo pa po kaya ang hindi mag-aspire o hindi maghanda para diyan sa sinasabi kong kalakasang espiritual. Tayo ay tao lang. Kung si Jesus nga, nangyari sa kanya yan. Amen po ba? Anak, go ahead. Okay, point number 2. Yan. Although Jesus Christ is the Son of God, He didn't win the victories in His own strength. Anak, hindi mo kaya. May plano si Lord sa'yo, may nais ipagawa sa'yo si Lord. In your own strength, you cannot do it. I'm telling you. Point number 3. Everything Jesus did was a result of what the Father revealed to Him while He was in His presence or while He was in prayer. Basahin po niyo ang John 8:32. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, if we will not spend time in prayer, how God can communicate to us? If we will not kneel down to God, paano kayo makakapag-usap ng Panginoon? Jesus said, kung ano daw yung ginagawa niya, ay kung ano lang daw yung sinabi ni Lord sa kanya in prayer. Okay? We need to soak in the spiritual realm through prayer until the reality in the physical or natural world. Ito po yan, mga kapatid. We need to soak, to spend presence on our spiritual realm through prayer until the reality, yung kaganapan ng pinag-pray mo ay mangyari. Until. Ito pong word na until, ito po yung problema. Until when? Sabihin nyo na, ang tagal-tagal namang ibigay ni Lord. Nananalangin naman ako, nag-fast pa nga ako, ba't wala pa rin? Sabi ko nga po, minsan hindi man dumating yung prayer natin, granted na prayer request, sa ating puso may ginagawa si Lord while tayo ay nananalangin. Amen po ba doon? Kaya wag po nating panghinayangan ng oras that we are investing for our spiritual strength. May ano po ako dito, may example ako dito sa inyo. Alam nung iba dito yon. May nag-exhort dito, no? Yun ang naisip ko kapon, yung si Ana, nung bago niya maging anak si Samuel. Di po ba? Katakot-takot na pagkapahiya ang kanyang nadanas sa isang asawa ng kanyang asawa na si Penina. Di po ba? But in the process of time, kasi through prayer, ito po yung sinasabi ko sa inyo, nag-soak siya through prayer, pinanalangin niya sa Lord, until the reality, until dumating si Samuel. Kung hindi po siya nag-soak, hindi niya ang spiritual realm po dito kasama yung Word of God. Kasama ang Word of God. The Word of God, and then your faith in the Word of God.
Then, pag yung faith nyo sa Word of God, sinustain nyo ng prayer, sometimes fasting, then comes the manifestation. Maniwala po tayo. Yun po ang formula. Always the Word, then the prayer, the hope, yung pong i-stay nyo, isusustain nung inyong pananampalataya, kung ano yung word na pinaniniwalaan nyo, and then the manifestation of the promise, the reality. Just like Anna. Si Samuel po, ang tagal bago dumating. Kayo na lang po ang magbasa sa unang Samuel 1, and then sa 1:9, nanalangin si Anna, and then hanggang sa dumating na po ang kapanganakan ni Samuel. Trivia, pero doon sa nag-exhort and sa mga kamag-anak niya, sino po one time sa prayer meeting ang nag-exhort about this? May gift check pa po ako kahit hindi pa Pasko. Kahit tapos ng Pasko. May nag-exhort po, isang prayer meeting natin about Ana, about dito kay Pinina, about yung the power of prayer. Sino po siya? Sabi ko nga, bawal nga po yung... Sino po sa mga umaten noon na nakarinig nung exhortation na yon? Hindi yata umati ng prayer meeting. Ako nagkataon, minsan absent din po ako. Sige po, pera doon sa family, nung nag-exhort at doon sa exhorter. Sino po sa inyo ang nakarinig ng exhortation about this? Ang liwaliwanag po niyang na-illustrate yung sitwasyon ni Ana na nagkaanak siya na si Samuel because of prayer. Sino? Sister Nitz? Sino? Alam niyo, Sister Ann? Nagbubulungan kasi kayo eh. Sino? Ha? Ano daw, Sister Malu? Mali. Magbibigay talaga ako ng gift check kahit hindi na Pasko. Sino yung nag-exhort? Hindi po Sister Malu? No. Ano daw? In-exhort yun ni Sister Malu? Hindi ko baka absent ako. In-exhort mo pala? Ha? Parang hindi ka sure. Mr. Malu, oo po. Parang, gusto ko yung sure. Wala talaga nakakaalam sa inyo na natatawa pa ako habang nag-illustrate siya na talagang paulit-ulit. For me, it's not, nito lang yun eh. Sino po? Wala kang siya nakakaalaala? Kung sino po yung nag-exhort about this? Parang Sister Malu mismo hindi sure eh. Parang, matagal na. So nagkataon present sinong sumagot nun? Bakit nandito ka ba? Nandito ka ba? Nakichika ka lang sa tabi mo. Ha? Nakichika ka sa tabi mo, no? You are not around. Yan. Actually, si Brother Nelson po, tuwang-tuwa ako nung in-exhort niya about this kasi he is exhorting about prayer. Na yung ating mga panalangin, talagang may patutunguhan yan. Ano't ano man ang mangyari, basta nakita ng Lord ang puso mo, magmamanifest into the physical or natural world. Ang gustong-gusto ko po dito is about healing. Sa mga nagpray-pray about healing, huwag po kayong manghihinawa, lupaypay. Healing is God's perfect will for you. And it will come to pass. It will come to reality, the manifestation of your healing. Next, anak. Okay, balik, anak. Okay, this is the formula of spiritual process na sinasabi ko kanina. It's God's Word. Siyempre, ang lahat po ng basic ng ating patutunguhan is the Word of God. Ito po, may Word of God na pinagkunan si Brother Arnold. It's the Word of God lagi po. And then yung faith and hope sa puso mo. Ito yung mga things unseen. You will labor it through prayer because you need the help from the Holy Spirit through prayer. Giving birth. Yung faith, yun yung giving birth to the word that you wanted to manifest in your life. Amen po ba? Yan. It's always the word. And then, di ba laging sinasabi ni Lord, be it done unto you according to your faith. Mangyari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. It's always the faith in your heart. Kaya minsan we need to have fasting. Kailangan yung ating pananampalataya talagang mountain moving faith. Hindi siya faith of man but faith of God. And then the reality, ito na yung manifestation. Ito na yung kaganapan.
the manifestation. This is the formula. Mga kapatid, we need to have that spiritual strength and one key para po ma-develop yung ating kalakasang spiritual is through praise and worship. Naniniwala po ba kayo doon? Through praise and worship. Matatapos na po ako because we will sing songs of worship for our God. Kasi on our own strength, on our own thinking, we cannot do it, but we need the power of God. Brother Bill, may I invite you to go here. Meron pa ba anak? Okay. Yan. Ito po yung sinabi ko kanina, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang ating katawang lupa, out sa mga tumatanda. Amen po ba? May sakit ka man, humihina man yung katawang lupa mo, pero patuloy mong palakasin ang iyong espiritu sa pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagbabad ng kanyang salita. Ito po yung result ng spiritual process. Though, sabi nga, yung ating katawan bilang tumatanda, yan, di lang naman ako, di po ba? Kaya nga po magtatalaga na tayo ng 3 pastor. Hindi naman sa ako'y tumatanda na, pero sabi nga, more anointing, yan. More anointing is better than one. And then we expect more pastors in this church. Ito po ay church natin. Sama-sama po natin na pupurihin at paglilingkuran and i-glorify si God through our lives sa church na to. Next, anak. This is now my conclusion before we sing songs for God. Sabi ni si Gayo ay isang leader ng iglesia. Ito ang dalangin ni Juan para sa kanya. It is God's perfect will na tayo po ay maging mabuti ang kalagayang espiritual. Sabi ni Juan kay Gayo sa kanyang letter sa 3 John 2, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan. Sabi niyo, si Pastora, panay naman ang spiritual strength, ay tao naman tayo both flesh and blood. Hindi naman tayo spirit being Yes, I know that, hindi tayo angel. And it is also God's perfect will na sabi ni John, dinadalangin kung ikaw sana'y mabuti ang kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Both body and spirit is the perfect will for our health. Next, anak. Yan. As we practice spiritual process, we will have the spiritual strength, of course. Yan. Ito po, alam na natin ito. Have the appetite for prayer and fasting. Hindi lang sa food. Alam po ba nyo na napakadaling pumasok sa presensya ng Lord? If your heart is really yielded, yung talagang nagsusumiksi ka, napakadali pong marinig ang boses ng Panginoon kung alam niya na yung puso mo ay tapat. And then, focus our eyes on the things unseen. Yung sinabi ko kanina sa 2 Corinthians 4:18. Next, anak. This is the last. We'll receive miracles and supernatural manifestation of things we are praying for. Yan. Pag po tayo nagkaroon ng spiritual strength, may mga miracle na mangyayari sa buhay natin. And supernatural, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Supernatural means from God, act of God. Praise God regularly and continually will surely receive the strength from the Spirit of the living God. Ayan. Let us all stand and let us worship God and let us all desire to have that spiritual strength. Kasi kailangan po natin to, mga kapatid. Sabihin mo, tao ka lang. And we needed the Spirit of the living God. Let us focus our eyes and our spirit. Huwag po nating isipin yung katabi natin. Let us enthrone the Lord in our lives. Let us seek Him. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You
desire and I long to worship thee. Hallelujah. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone are my Worship heart's God from your heart. desire, and I long to Enthrone the Lord in your worship life. thee. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship. The Lord sees your heart. He knows your longing. And alam niya na kailangan mo siya. My shield, you alone may my spirit yield. You alone my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. God, thank you, Lord. Alam niyo po, Charles, only God can satisfy. Only the love of God can satisfy our longings. And in this life, si Lord lang po talaga yung makakapagbigay sa atin ng tunay na kagalakan, kapayapaan, kakontentuhan. Let us continue loving God. Let us continue knowing God. Let us press in. Let us press in to the Spirit of the living God. Hallelujah. Kayo lang po yung pwedeng makagawa niyan because all of us have our personal relationship with Him. Tell to God how much you love Him. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Uhaw po tayo sa Espiritu ng Panginoon. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words to
can fathom the depth of your love. You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Worship God from your And heart. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe, 'cause I stand in awe. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. God, to whom all praise is due. I stand in awe. Oh, holy God, to whom, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of Hallelujah. Ano man po yung pinanalangin natin ang dahilan and we fast, personal po nyo yon na ugnayan sa Panginoon and dealing sa inyo ng Panginoon. Ako po naniniwala that as we sealed it through praise and worship, the Lord will act in your behalf. He is a loving, a good God, always reaching to us. Ito po yung pasasalamat ni Ana nung ibigay sa kanya ang kanyang anak na si Samuel. Let me read po ito para sa inyo. Ito ang panalangin ni Ana, pinupuri ko kayo, Yahweh, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, Yahweh, walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Let this be the prayer of our heart. Walang maaring magyabang sa inyo, Yahweh. Walang maaring maghambog sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin o maari ninyo kaming buhayin. Maari ninyo kaming payamanin
o maaari nyo kaming pahirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapadakila ninyo ang lahat ng pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit na ang pinakadukha. Maihanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masama ay isasadlak sa hirap. Walang maaaring magtagumpay sa sariling lakas. So, ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. As yung puso po natin ay nakasurrender sa Kanya at ang buhay natin po ay nagpapasakop sa Kanyang paghahari. Let us always expect the strength of our living God to be in us. Na yung anointing po ng Lord sa ating mga puso ang gagabay sa ating mga kaisipan at sa ating desisyon. How long we prevail in praise and how long we stay in the presence of the Almighty God and of the Holy Spirit, ganun din po ang readiness natin at katatagan sa ating buhay spiritual. Let us sing the last song for our God. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, To all praise is due, I stand in awe of God, to all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in Hallelujah. Ama namin na may lalang ng langit at lupa, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong mensahe sa umagang ito. At dalangin po namin, Panginoon, na sa aming mga panalangin, sa aming mga isin, Panginoon, kayo po ang magpapalakas ng aming buhay espiritual until the time, Panginoon, na ipagkaloob mo ang aming mga hinihiling. Lord, kayo po ang Diyos na higit kanino man ay nagmamahal sa amin. Walang katulad ang iyong pag-ibig, Panginoon. Walang kapantay, Panginoon, ang inyong pong pagtsatsaga sa amin, Panginoon. Lord, salamat. Salamat na kayo po ang magbibigay din sa amin espiritual na kalakasan until the day of your coming. Lord, sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kaluwalhatian at pagdakila sa nag-iisa naming Panginoon, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you all.